Maraming salamat, Kuya Ed. Hindi ko nakilala yung sarili ko dun sa mga sinabi mo. Sa totoo lang, magandang hapon ho sa inyong lahat. Talagang napakasaya ko na kasama kayo ngayong araw na ito. Ito din ang first time ko dito sa Ryan at saka sa parish ng Saint, Saint Therese of Our Child Jesus, ano, yung ating pinakamamahal. After that beautiful session this morning, nakaharap ako sa malaking hamon, no? Paano ko kaya ipapakita na yung spirituality na sinabi sa inyo ni Father Jenny kanina would be best illustrated by the faithful recounting of the story of her life. Habang ipinakikilala siya, sana higit na mapalalim ang pagkakaunawa sa kanyang mahalagang turo na ang buhay niya mismo ang naging saksi at nagsilbing salamin nito. And the second challenge is, after a good meal, a good siesta, hindi po ba? Sana nakapagkape kayo, no? Tapos, hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo para patuloy nagising ang ating diwa at mulat ang ating mga mata. Pwede din namang umidli paminsan-minsan, wag lang sana ako. Ano po? Kaya sa dulo ng presentasyon ko, may premyo akong ipagkakaloob doon sa nanatiling gising at makasasagot sa aking tanong. Promise. This presentation is bilingual. The slides accompanying my talk are all worded in English. Kung merong mas sa English, ano? While my talk, especially when I quote Saint Therese, magsasalita siya ng Tagalog most of the time, habang kinikwento niya ang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay at sa malalim na Tagalog. Yun ang pangatlong challenge. Kasi kung minsan, di ba pag sinasabi sa atin, ang lalim mo namang magsalita, ba? Siguro hindi ito expression ng paghanga, pero para bang sinasabi, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, o kaya asiwa ako, I feel awkward, dahil parang hindi ako sanay makarinig ng ganon. Kaya habang makikinig tayo kay Saint Therese, mabago sana yung pagtanggap natin sa ating sariling wika. At matuklasan natin kung lalim, ang yaman, ang ganda nito. Na kayang ipahayag ang malalim nating mga karanasan na nasa kaibuturan ng ating puso, ng ating diwa. At isang karangalan kung sabihin tayo ay malalim managalog. Kaya ang tugon natin, pag sinabi yun, salamat. Sana all. Sana lahat. Tutulungan ako ni Ella, siya yung magiging boses ni Saint Therese. Team effort po ito, no? Bago tayo nagsimula, hihiling ko kay Saint Therese to take over. Siya yung magsalita sa inyo. Narinig ko yung mga testimonies nyo, no? Na marami sa inyo talagang nakapasok na sa inyong buhay. Hinawakan ang inyong kamay at hindi na niya yung bibitawan. Ang pasimula ng aking pagbabahagi, matatagpuan sa unang kabanata na ng talambuhay ng ating santa. Ito ang mababasa natin. Ang nagbigay liwanag sa hiwaga ng aking bukasyon, pati na ng buong buhay ko, at higit sa lahat, sa hiwaga ng pagpapala ni Jesus sa aking kaluluwa ay ito. Hindi niya tinawag ang mga karapat-dapat, kundi ang kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng sinabi ni San Pablo, mawain ng Diyos sa ibig niyang kaawaan at mahahabag siya sa ibig niyang kahabagan. Ang pasya ng Diyos ay batay sa Kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. For Therese, it is clear. It is God who calls. The initiative always comes from Him.
He is the one who chooses, and his choice is according to his good pleasure. He is absolutely free. His call is not conditioned by our having a good disposition, nor by our praiseworthy actions. His choice simply springs from his goodness and mercy. Nabanggit na po ito kanina ni Father Jenny, ano? Kaya maliwanag sa buhay ni Saint Therese, tulad ng sa bawat isa sa atin, nagsimula ang lahat sa isang tawag. Life is a call from God. As the giver of life, my beginning and my end. First, there is a call to existence, the call to belong to a family, the family of God, the church, the call to belong to a country, to be part of the global community, the call which happens in a particular century, a given period in the history of the world. This is a call to find one's true self, the meaning, the purpose of one's life, the call to commitment, the call to mission, the call to holiness. This series of calls, ang sunod-sunod na tawag na ito, will serve as our guide as I present to you the life of Saint Therese. Ito yung magsisilbing balangkas ng aking kwento ng buhay ni Saint Therese. At panalangin ko na habang nakikilala natin kung sino si Saint Therese, sa tulong niya, masalamin din natin sa ating sariling buhay kung paano patuloy na tumatawag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Every call awaits a corresponding personal response. Saint Teresa's story will also show us how perfectly she responded to her call by her faithful response to God's will. And she challenges each one of us to ask ourselves, what about me? How do I answer every time God calls? Paano ba unti-unting natuklasan ng batang si Therese ang kahulugan ng tawag na ito at ano ang naging paghahanda para makatulong siya? Ang kwento ng aking buhay hanggang sa pagpasok ko sa Carmel ay merong tatlong magkakaibang yugto. Ang una ay mayaman sa mga alaala, kahit napakaikli. Nagsimula ito nang nagkakaisip na ako, hanggang sa pagpanaw ng mahal nating ina at pagtungo nito sa langit. Balikan natin ang unang yugto. The setting ay sa France, towards the middle of the 19th century. Hindi sana naisilang si Saint Therese sa isang maliwanag kung sina Louis Martin at Jerry Guerin ay kapwa natuloy sa kanilang balak. Akala kasi nila pareho. Tinatawag silang pumasok sa buhay religyoso. Si Louis ay isang alahero at nagsanay sa Paris ng paggawa ng relo. Pinangarap niyang yakapin ang buhay katahimikan sa pagpasok sa isang monastery sa Switzerland. Dahil sa kawalan ng kaalaman niya sa Latin, hindi siya natanggap. Samantala si Jerry Guerin, na ibig pumasok sa kumbento ng mga madre ng Hotel Dieu, nabigo rin. Dalubhasa sa pagbuburda ng bantog na lace, ang Point d'Alençon, nagbukas siya ng sariling tanggapan at naging matagumpay dahil matalino siya sa negosyo. Kapwa nakatira sa bayan ng Alençon, bahagi ito ng Normandy, north of France, nagkatagpo ang dalawa. Matapos ang maikling pagtitipan, kinasal sila sa simbahan ng Notre Dame taong 1858. Mula 1860 hanggang 1873, siyam na magkakasunod ang magiging anak nila. 5 babae lamang ang mabubuhay. Si Marie, ang panganay, si Pauline, si Leonie, si Celine, at si Therese, ang bunso, na isinilang noong January 2,
1873. So ito yung bahay nila sa Alonso, no? Tapos yung room na saan isinilang sa St. Teres. Bininyagan siya makalipas lamang ng 2 araw. Ito yung Church of Notre Dame, no? Tsaka yung baptismal font. When she was only 3 months old, she had serious stomach trouble. Napilitang ihabilin siya ng ina sa isang tagapag-alaga, kaya sa loob ng 1 taon, nawalay si Teres sa pamilya. Living with the family of her wet nurse in the countryside, she loved walking in the fields on a sunny day, drinking in the beauty of nature, surrounded by animals and flowers. Kaya mahuhulaan natin yung kagalakan ng buong pamilya sa kanyang pagbabalik. Nalugod ang buting Diyos sa buong buhay ko. Napaligiran ako ng pagmamahal. May bakas ng mga ngiti at masusuyong halik ang mga una kong alaala. Ang pagmamahal na ito, iniligay din ng Diyos sa aking puso. Nilikha niya akong mapagmahal at masintahin. Mahal na mahal ko sina Papa at Mama. Father Jenny mentioned about the importance of our foundation. Ito ang pundasyon sa buhay ni Teres. Kaya din nakatulong ito kung ano man yung haharapin niyang mga pagsubok later. Pwede niyang balikan ano andun yung pagmamahal mula pa sa kanyang pagsilang. At walang pag-asang lumaki si Teres sa layaw. Hindi pinagbibigyan ng pamilya ang katigasan ng kanyang ulo o pagsunod sa sariling kagustuhan. Sapat na sabihin na siya sa kanya na hindi matutuwa ang Diyos sa kanyang gagawin para tumigil na siya at huwag nang ulitin. Mula sa aking 3 gulang, hindi na ako tumanggi sa kagustuhan ng Diyos. Matatag ang pananampalataya ng pamilya Martin. Sa lahat ng pangyayari sa kanilang buhay, nakikita nila ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Para parangalan siya, naroon ang sama-samang panalangin, pagsisimba tuwing umaga, malimit na pagtanggap ng komunyon, pagsama sa mga pilgrimages, pag-obserba ng fasting and abstinence. Their piety is not mere formality. There is nothing fanatic about how they express their Christian faith. They readily feed hungry children, those beggars, the old folks, and took care of their servant when she got sick, or those afflicted with epilepsy, even accompanying the dying. The parents taught all of them to be respectful of the poor. Mapalad akong pagkalooban ng Diyos na mga magulang na higit na karapat-dapat sa langit kaysa sa lupa. Sa katunayan, ang mag-asawang Louis at Zelig ay kapwa tatanghaling mga santo ng simbahan. Ang kanonyasyon nila ay naganap noong October 18, 2015. Ang kaligayahan naghahari sa pamilya ni Teres ay mapuputol nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na cancer noong August 28, 1877. Nagsimula ang 2 yugto noong ako'y 4 at kalahating taong gulang at aabot hanggang sa aking 14 na taong gulang. At iyan ang pinakamapait sa 3 yugto. Hindi ko matandaan kung labis akong umiyak, ni kung nakapagsabi ako kanino man ng nadarama ko. Magmula nang mamatay si Mama, ang aking ugaling masayahin ay lubos na nagbago. Naging mahiyain, di palakibo, at lubha akong naging maramdamin. Hindi nagtagal, lumipat ang buong pamilya Martin sa Lisieux upang mapalapit kay Isidore Guerin, ang kapatid ni Madame Martin, kung kanino niya sila inhabilin.
Siya rin ang naghanap ng kanilang bahay na lilipatan na tinawag nilang Le Buissonnet. At ang buhay ko, nagpatuloy ng mapayapa at maligaya. Ang pagmamahal ng mga nakapaligid sa akin, sa Buissonnet, ang tumulong sa aking paglago. Tila hinihintay lamang na lumaki na ako upang simulang makibaka at kilalanin ang mundong puno ng pagdurusa. Para po merong synchronization yung ating slides, hintayin lang muna natin bumalik, Nasa slide 14 pa lang po tayo. Kaya nung pumasok na sa Abi, ang batang si Teres, palagi siyang nangunguna sa klase. Dahil sa bahay, si Maria at si Pauline, nagsilbi niyang mga guro sa kanyang early school homeschooling. At dahil dito, na-accelerate siya ng isang grado. Ang mga kamag-aral niya, mas matanda sa kanya, at isa sa kanila, dahil sa selos, sa kanyang galing, binubuli siya. Na si Teresa ay magsasapung taong gulang, naranasan niyang dumaan sa tinatawag niyang Isang mapait na pagsubok ang dumurog sa puso ng munting si Teres. Ito ay nangkunin ni Jesus sa kanya, ang kanyang minamahal na ina, ang kanyang si Pauline. Naunawaan kong iiwan ako ni Pauline upang pumasok sa kumbento. bakit ganito kasakit kay Teres ang desisyon ni Pauline? Pagkamatay ng ina, si Pauline ang pinili ni Teres bilang pangalawang ina at kanyang modelo. 2 taong paslit siya nang unang marinig na si Pauline ay magiging religyoso. Wika agad ni Teres, Ako rin, magiging relihiyoso. hihintayin kita. Ito yung pangako ni Pauline. Kaya isang matinding shock kay Teres ang pag-alis nito nang hindi muna pinaalam sa kanya at iwanan siya. Sa isang iglap, naunawaan ko kung ano ang kahulugan ng buhay. Ang buhay ay pagdurusa at walang hanggang pamamaalam. Sa biglaan kong pagkatuklas ng paglisa ni Pauline, para itong punyal na itinarak sa aking puso. Hindi nga magtatagal, bilang epekto ng paglisang ito, magkakasakit siya. At para kay Teres, Ang karamdamang dumapos sa akin, walang pasubaling nagmula sa demonyo. sinusumpo si Teres ng pagsakit ng ulo, panginginig ng buong katawan, parang ginigilaw. Nagsasalita siya ng mga bagay na walang katuturan, nagdedeliryo, nakakakita ng mga pangitaing nakakatakot. Inakala tuloy ng ama na ang kanyang munting anak ay mababaling o kay babawian ng buhay. Sa ngayon, sasabihin ng mga doktor na naging karamdaman ni Teres ay sakit sa nerbiyos ng mga bata or infantile neurosis. Dahil walang matanggap na saklolo sa lupa, bumaling ako sa ating ina sa langit at nananalangin ng buong puso na sana ay kahabagan niya ako. Sa isang iglap, habang nakatitig sa estatwa ng mahal na birhen na nasa loob ng kanyang kwarto, Nagpakita siya sa akin na kay ganda, napakaganda, at wala pa akong nasisilayan na ganoong kariktan. Tumagos sa kaloob-looban ng aking kaluluwa ang matimyas na ngiti ng mahal na birhen. Biglang naglaho lahat ng aking pagdurusa. mula doon yung statwa na yun ng malabinan ay tawag Lady of the Smile. Siguro narinig na yun. Araw ng Pentecost, taong 1883, nang matanggap ni Teres itong pambihirang biyaya ng biglaang pagaling mula sa malubhang karamdaman, isang pambihirang tulong
ng Ina sa Langit. Magmula noon, nagkaroon siya ng malalim na kaugnayan kay Maria, ina ni Jesus, at kanya ring pinakamamahal na ina. Nang sumunod na taon, May 8, 1884, matapos ang maingat na paghahanda, tinanggap ni Teresa Jesus sa unang komunyon. Ang tamis para sa aking kaluluwa, ang unang halik ni Jesus. Isang halik ito ng pag-ibig. Nadama ko kung gaano ako minamahal. Kaya nasabi ko, minamahal kita at sa iyo ko ibibigay ang sarili magpakailanman. Sa araw na iyon, si Jesus at si Teres hindi na dalawa. Nagkabuklod na sila. Naglahong tulad ng patak ng tubig si Teres sa kailaliman ng dagat. Si Jesus lamang ang tanging nananatili, ang Panginoon, ang Hari. Makaraan ng ilang linggo, June 14, 1884, tinanggap niya ang sakramento ng kumpil. Inihanda ko ang sarili ng buong ingat para sa pagtanggap ng banal na Espiritu tulad ng mga apostol. Maligaya kong isipin na malapit na akong maging ganap na Kristiyano. Lalo na, pag naalala kong magpakailanman, matatakpan ako ng obispo ng misteryong krus sa noo. Ano ang bunga ng sakramento ng kumpil sa buhay ni Teres? Sa araw na iyon, natanggap ko ang lakas na tiisin ang pagdurusa, dala ng mga pagsubok. At di magtatagal, magsisimula ng madama sa aking buhay ang mga pasakit na ito. Natanggap man ni Teres ang biyaya ng Espiritu Santo sa kumpil. Hindi na iwasan ng teenager na si Teres ang dumaan sa karanasan na mapagabag ang kanyang konsyensya. The experience of scruples. Ibig sabihin, lahat ng makita, marinig, maisip, ay maaring maging dahilan na mahulog siya sa kasalanan. Paliwanag niya. Lahat ng aking iniisip at ginagawa ay nagiging dahilan ng aking labis na pagkabalisa. At hindi matatahimik ang kalooban ko hanggat hindi ko ito ipinagtatapat kay Marie. Daraanan ko pa ang isang karanasan ng paghihiwalay. Dahil kinuha rin ng mahal na Birhen si Marie sa akin. Siya na tanging alalay ng aking kaluluwa. At alam niyo, aside from this, mayroon pang inamin si Teres na isang pasanin. Ang kanyang hypersensitivity. Naku, talagang napakahirap kong kalingain. Sobra-sobra ang aking pagkamaramdamin. Kung nagkataong ako ang naging dahilan, kahit hindi sinadya na masaktan ang loob ng isang mahal sa buhay, hindi ko kayang lampasan ang aking pagkakamali. Hindi ko mapigilan ang umiyak tulad ni Magdalena. At pag tumahan na, iiyakan ko naman ang ginawang pag-iyak. Hindi ko talaga kayang itama ang kahinaang ito. Familiar po ba? Katunayan, dahil sa panghihinang ito ng kanyang loob, 5 taon lamang ang ilalagi ni Teres sa eskwelahan. Nang magtapos si Celine, na wala ang kanyang palaging kasama na tagapagtanggol niya sa mga bully. Hindi niya maating na mahiwalay kay Celine at maiwang mag-isa. Kaya, napilitang ialis siya doon ng ama. Kumuha na lamang ng special na tutor para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kaya anong mangyayari? Ang Diyos na ang mamamagitan sa kalagayang ito ni Teres. Gumawa siya ng himala. Hating gabi ng Pasko, 1896. Habang dumadalo sila sa misang mag-aama, nakatanggap si Teres ng isang special na biyaya. Tawag niya rito ay ang kanyang grace of conversion o lubusang pagbabagong loob. Ganito ang kwento ni Teres. Sa maningning na gabing iyon, si Jesus ang maamong sanggol na isinila. Iisang oras pa lang ang nagbago sa dilim ng aking kaluluwa. Noong gabi na pinili niyang maging mahina at magpakasakit sa pagmamahal sa akin. Ginawa niya akong matatag at matapang.
Iginawa niya sa akin ang kanyang armas. At magmula ng pinagpalang gabing iyon, hindi kailanman ako naging talunan sa anumang pakikibaka. Medyo magsabi sa inyo, no, she's really a warrior, no? Nakalaya si Teres mula sa labis na panghihina ng loob, nang kawalan ng hawak sa sarili, dala ng maagang pagkahiwalay niya sa minamahal niyang ina at kay Pauline. Muli kong natagpuan ang katatagan ng kaluluwa na nawala sa akin sa gulang na 4 na taon at kalahati. Ngayon iingatan ko na ito habang buhay. Sa isang salita, nadama kong pumasok sa aking puso ang pag-ibig, ang kagustuhang kalimutan ng sarili at paligayahin ang iba. Magmula noon, lumigaya na ako. Naranasan din ni Teresa ang matinding paghahangad na magligtas ng mga kaluluwa. May malakas na pang-akit sa akin na iligtas ang mga pusakal na kriminal mula sa apoy na walang hanggan. Isang halimbawa dito si Henri Francine. Narinig ko sa usap-usapan ang tungkol sa pusakal na kriminal na nahatulan ng kamatayan dahil sa mga nakakakilabot na krimeng nagawa. Paniwala ng lahat na mamamatay siya ng walang bahid na pagsisisi. Walang tigil na panalangin ang ginawa ni Teres. Nag-alay ng mga misa sa kanyang conversion at mga munting sakripisyo sa kanyang kapakanan. Kahit hindi siya magpakita ng anumang bakas ng pagsisisi o pangungumpisal, patuloy akong maniniwala sa Panginoon, sa kanyang walang hanggang awa. Ang tanging hiling ko lang kay Jesus ay pakitaan ako ng isang tanda ng pagsisisi ni Francine para mapanatag ang aking loob. Nang si Francine ay nakatakda isalang sa guillotine, yung paraan ng mga French na pagparusa sa mga kriminal, biglaan niyang kinuha ang kusipiho na alok sa kanya ng paring nagbabantay at hinagkan ng mga sugat ni Jesus at bago tanggapin ang kanyang sentensya ng kamatayan. Anong tuwa ni Teres? Sa kanya maliwanag na ang pagyao ng kaluluwa ni Francine, nakatanggap ng mahabaging hatol na itinuring niyang panganay na anak. Si Francine ang unang spiritual child ni Saint Teres. Nandun na tayo sa pangatlong yugto sa buhay ni Teres. Nagsimula sa gulang na 15. Matapos na makamit niya ang biyaya ng Pasko, natagpuan niya ang kanyang bukasyon. Narinig niya ang tawag na maging mongha at pumasok sa Carmel. Tulad ng kapatid niyang si Marie at si Pauline, malakas ang pang-akit sa kanya na yakapin ang isang buhay ng pananahimik, pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng buong simbahan. Agad natunugan ni Celine ang tungkol sa kanyang bukasyon. Kinampihan niya ako na parang ang sarili niyang bukasyon ang nakataya. Ngunit hindi ko alam kung anong paraan ang gagamitin para ipagtapat ito kay Papa. Dahil isa siyang Kristiyanong tapat, si Monsieur Martin at matuwid na pinaghaharian ng Espiritu Santo, agad niyang naunawaan na nagmula sa Diyos ang tawag ni Teres. Sa halip na hadlangan ng Ama, ang anak, itinuring itong isang karangalan. Marami pa rin haharaping hadlang si Teres sa kanyang tawag dahil sa napakabata niyang edad. Kung totoong wala akong bukasyon, sa simula pa lang, sana tumigil na ako. Mga sagabal ang sumalubong agad sa akin, magmula sa unang hakbang ng pagtugod ko sa tawag na ito ni Jesus. Kaya lamang, ganoon kapilit ang tawag ng Diyos sa akin. At kung dapat akong tumawid sa apoy, gagawin ko upang patunayan kay Jesus ang katapatan ko. Ano ba yung mga sagabal na ito? Kontra sa kanyang desisyon
ang tiyo niyang si Isidore Guerin. Ang superior ng Carmel, sabi sa kanya, papayagan lamang siyang pumasok kung tumungtong na siya sa 21 taong gulang. At ano ang tugon ni Teres? Determinado siyang gawin ang lahat. Naisipuntahan ng kanyang obispo, maging ang maglakbay sa Roma para makipagkita sa Santo Papa. At ganun nga ang kanyang gagawin. Nabigo siya sa lakad na makumbinsi yung obispo na sana'y payagan siya. Kaya anong gagawin niya? Kailangan tumungo siya sa Roma. Kasama ang ama at si Celine, lakas loob niyang hihilingin. Kabanal-banalang Papa, mayroon akong isang malaking biyayang ibig hilingin sa iyo. Bilang parangal sa iyong jubileo, kabanal-banalang Papa, sana po'y pahintulutan ninyo ako makapasok sa Carmel sa gulang na 15. Tumingin sa kanya ng buong giliw ang Santo Papa at bilang tugon, sundin mo kung anong sasabihin sa iyo ng mga iyong superior. O kabanal-banalang Papa, kung sasagot ka ng oo, silang lahat ay papayag na rin. Tinitigan siya ng Papa at mariing binigkas. Kumayo ka. Sige, haya na. Makakapasok ka kung ito ang kalooban ng putihing Diyos sa iyo. Kahit matatag na hirap ni Teres, lahat ng nabanggit na pagsubok at balakid, aabutin pa rin ang 5 buwan ng kanyang mataimtim na paghihintay bago siya makapasok sa Carmel. At sa wakas, dumating na ang dakilang araw, April 9, 1888. Inihatid si Teres ng kanyang mahal sa buhay sa Carmel ng Lisieux. Sa malaking tuwa, paulit-ulit kong nasabi, dito na ako hanggang magpakailanman, hanggang magpakailanman. Hindi lang pansamantala ang tuwang ito na naglalaho kasama ng ilusyon ng mga unang araw. Hindi ako nagkaroon ng anumang ilusyon sa pagpasok ko sa Carmel. Natagpuan kong katugma ang buhay relihiyoso sa inaasahan ko. Sa pagtanaw na ginanap, habang nakaluhod sa paanan ni Jesus, anyong ostya, kung bakit siya pumasok sa Carmel, ito ang sagot ni Teres. Pumasok ako upang iligtas ang mga kaluluwa at higit sa lahat upang ipanalangin ang mga pari. Ipinaunawa sa kanya ni Jesus na sa pagmamagitan ng pagyakap sa krus, magiging kanya ang kapangyarihang magligtas ng mga kaluluwa. Kaya, Ang munting bulaklak na inilipat sa bundok ng Carmel, kailangang sumibol sa anino ng krus. Oo, binuksan ng pagdurusa ang kanyang mga nag-aanyayang bisig at may pagmamahal kong niyakap ito. at ano yung mga krus na ito? Sikapin maging tapat sa lahat ng mga rules ng religious life. Sundin ang utos ng superiora na iba-iba. Itago sa matamis na ngiti ang kanyang mga sakit at alalahanin. Pagtitiis. Halimbawa, ang sobrang lamig. Buong pagtigil ni Teresa Carmel, yun ang isa sa talaga nakapagpahirap sa kanya, yung sobrang lamig. Ang tirang pagkain sa kanya inihahain. At mga kapwa madre na antipatiko kay Teres. Mayroon din puno sa loob ng Carmel. No? At walisin ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok ng monasteryo na tutokso man niyang iwasan ito dahil may takot siya sa gagamba. At marami pang iba. Sila yung nabanggit din ni Father Jenny kanina, no? Mga ordinaryo at tagong sakripisyo, hindi napapansin na tinutupad niya sa ngalan lamang ng pag-ibig. At ano yung nagsilbing lakas at gabay sa pagharap niya sa mga ito? Ang salita ng Diyos, si Jesus na matatagpuan sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo,
higit sa lahat, ang nakakatulong sa aking pananalangin. Natatagpuan ko rito ang lahat ng kailangan ng puti at kawawang kaluluwa. Dito ko natatagpuan ang mga bagong liwanag na may tago at misteryong kahulugan. Dumating ang isa sa pinakamalaking dagok sa buong buhay ni Teres. Nangyari noong February 22, 1889. Dahil sa malubhang sakit ng kanyang mahal na ama, naapektuhan ang utak nito. Kailangan lisanin ni Monsieur Martin ang Lisieux upang ipasok sa ospital ng mga baliw, ang Bon Sauveur. Dito, titigil siya sa loob ng 3 taon. Isang buwan matapos tanggaping ang habito, iinumin ng ating ama ang pinakamapait, pinakanakakahiya sa lahat ng saro, this bitter chalice. Ang 3 taong pagiging martir ni Papa, sa tingin ko ang pinakakaibig-ibig at pinakamabungang grasya sa ating buhay. She realized that her father resembles Jesus as the man of sorrow, the suffering servant as described by the prophet Isaiah. There was no beauty in him, but by his wounds we are healed. This explains partly why Therese added to her religious name Saint Sir Therese of the Child Jesus and the Holy Face. Ang pangalan niya sa relihiyon ay magiging Sir Therese ng Niño Jesus at banal na mukha. Ang dugo ni Jesus ay parang hamog sa akin. Ang mukha naman niyang natatakpan ng luha ang aking araw. Tulad ni Jesus, ibig ko ring maging tago nang walang makapansin sa akin. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hudyat din ang maaring matupad na ang tanging pinakahihintay ni Therese. Ang pagpasok ni Celine sa Carmel, kung saan nauna na sa kanya ang kanyang 3 kapatid. Naganap ito noong September 14, 1894. Sa ngayon, wala na akong ibang nanaisip pa. Mula nang ipagkaloob ng Diyos sa akin ang aking pinakahahangad, wala na akong mahihilig na iba. Tanging ang pag-ibig lamang ngayon ang may pag-akit sa akin. Sana ang kalooban ng ating butihing Diyos ang lubusang mangyari sa akin. 15 years after her mother's death, Therese could say, Nagwakas na ang lahat ng pagsubok ko at lubusan ng lumipas ang panahon ng taglamig sa aking buhay. ipinakita ni Jesus kay Therese ang tanging daan na magdadala sa kanya sa pag-ibig na dakila, charity. Ang daang ito, walang iba, kundi ang magpaubaya tulad ng isang munting bata na natutulog na walang bahid na takot sa kandungan ng kanyang ama. Kung sino ang musmos, lumapit lamang sa akin. Ang munting daang itinuro ni Jesus kay Therese ang naging paraan para matuklasan niya kung ano ang misyon na ibig ni Jesus na gampanan niya sa simbahan. Ang pag-ibig ang nagbigay sa akin ng susi ng aking bokasyon. Sa puso ng simbahan na aking ina, ako ang magiging pag-ibig. Sa gayon, sakop kong lahat. Sa gayon, matutupad na ang aking mga pangarap. Ang pag-ibig, alam natin, ay nasusuklian lamang ng kapwa pag-ibig. Upang maisabuhay ang kanyang bokasyon, naunawaan ni Therese na hinihiling nito na isuko niya lahat ang buong sarili bilang biktima ng pag-ibig ni Jesus. Nabanggit na rin ito kanina ni Father Jenny, ano? At sa ating pandinig, hindi na bago yung natuklasang ito ni Therese, parang, no? Isang halimbawa na si Saint
si Sir Faustina, na ang naging misyon ay ipalaganap ang divine mercy, ang dakilang awa ng Diyos. Ngayon ay bahagi na ito ng popular na debosyon ng marami. Ngunit nung panahon ni Teres, maituturing na ang kanyang natuklasan ay isang revolusyon. Bakit? Kasi sa France, at palagay ko maski dito sa Pilipinas na apektuhan tayo noon, kalat na yung doktrina ng Jansenism at pagkakilala at pagkatakot sa Diyos ng katarungan ang namamayani. Bahagi nito ang mahigpit at madiing pagtuturo ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Diyos na tila walang patawad kapag lumabag ka sa kanyang mga utos. Kaya naroon lagi ang banta ng mga mahuhulog ka sa kasalanan, mapupunta ka sa impyerno, at magdurusa ka sa apoy na walang hanggan. Natutandaan ko po, nung waling takoy sa aming mga retreat, talagang kasama yung sin, yung hell, di ba? Ewan ko sa inyo, pero kasama yun sa ating diwa, yung pagkatakot sa Diyos. Ang naisip kong halimbawa isang bata, hindi niya kilala ang kanyang ama. Ama niya nasa malayo. Narinig lang niya sinasabi na mahigpit yung ama niya, malupit, mahusay magparusa. Tapos nung umuwi yung ama, ay kabaligtaran. Naging mapagmahal yung ama. At nakita nung anak kung gano'n na lamang yung pagtingin sa kanya ng ama. Ganon din ang maaari nating mangyari. Yung baron tayo ng wrong image of God na nakaka-apekto sa relasyon natin sa Diyos, hindi po ba? Katulad din ng batang yon. Apektado siya sa relasyon sa ama dahil mali yung pagkakilala niya. Sa mga kumbento, may mga relihiyosong nag-aalay ng sarili bilang biktima ng katarungan ng Diyos dahil layo nilang iligtas ang mga makasalanan sa parusang walang hanggan. Kaya kabaligtaran ang natuklasan ni Teres mula sa sariling karanasan. Habang nagninilay sa harap ng larawan ni Jesus, na ngayon kilala natin bilang Shroud of Turin, lalo na sa panahon ng ang kanyang papa ay nasa pagumutan ng mga bali, sabi niya, Kawangis ng mukhang kaibig-ibig ni Jesus na natatabingan habang dumaranas ng kanyang pasyon ang mukha ni Papa, ang kanyang matapat na lingkod. maging sa monasteryong kinabibilangan ni Teres, may mga monghang ganito rin ang pagkakilala sa Diyos. Hindi pa nila naririnig ang tungkol sa maawaing pag-ibig ng Diyos. Puno sila ng pagtatakot dahil sa maling pag-aakala at paniniwalang turo ng Jansenism. Kaya, tahimik na naghihirap ang loob ni Teres dahil kakaunti ang nakakakilala sa tunay na mukha ng Diyos. Diyos ng pag-ibig. Kaya itinuring niyang kasama sa kanyang misyon ang ipaibig ang Diyos ng pag-ibig. Sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, ito ang kanyang panalangin. Ibig kong magsumikap alang-alang lamang sa iyong pag-ibig, sa tanging hangad na mabigyan ka ng kasiyahan. Ang aliwin ang iyong banal na puso at ang magligtas ng mga kaluluwa na iibig sa iyo magpakailanman. Iniaalay ko ang sarili bilang isang susunuging handog sa iyong maawaing pag-ibig. Nang sa gayon, ako ay maging martir ng iyong pag-ibig, o aking Diyos. So nakita po natin, parang ibig sabihin, ito yung sagot ni Teres dun sa maling practice noon na lagi ang pinagpipilitan yung the God of justice. Sa Kanya, it's the God of mercy, ang Diyos ng mawaing pag-ibig. Pero may bayad dito. Ang pag-aalay ni Teres ng sarili bilang biktima ng pag-ibig, paano niya isasabuhay? Di magtatagal. Darating ang kasagutan. Taong 1896, sa pagitan ng Huwebes at Biyernes Santo, natuklasan ni Teres na siya may sakit ng TB. Magluluha at hahantong ito sa maaga niyang pagkamatay. Dahil nung panahon yon, tulad ng cancer na yon, wala pang natutuklasang lunas sa TB. Sa simula, ito ang reaction niya nung siya ay unang sumuka ng dugo.
Sa pag-asang makakarating na ako sa langit, tila nawawala ako sa sarili dahil sa sobrang tuwa. Tuwa siya. Kasi mula pa ng pagkabata niya, ang pangarap niya makarating sa langit. Katunayan, sinasabi niya doon sa nanay niya, Mama, sana mamatay ka na. Hmm. O din, mapagalitan siya ng nanay niya. Tapos, hindi ba sabi mo, para makarating tayo sa langit, kailangan mamatay? Ganon din daw sa tatay niya. Pagka yung sobrang pagmamahal niya sa tatay niya, tatay, sana ikaw mamatay na din. So you see, yung wala siyang tanging pangarap kundi makarating sa langit. Sa pagpatuloy na paglala ng sakit, inilipat na si Teresa sa infirmary. Nangangapos ang kanyang hininga, nanilikip ang dibdib, sumasakit halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ipanalangin ninyo ang mga may sakit at nag-iingalo, mga kapatid. Kung alam lang ninyo ang nangyayari, napakaliit ng pasensya para supili ng sarili. Hindi ko ito mapapaniwalaan noon. Inamin rin ni Teres na matutukoy siyang wakasan ang sarili niyang buhay kung wala sa kanya ang biyaya ng pananampalataya dahil doon sa mga pagdurusa niya. Daranasan din ni Teres ang naranasan ni Jesus sa krus na sumigaw, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinayagan ng Diyos na dumaan siya sa napakadilim at napakatinding pagsubok ng kanyang pananampalataya. Ipinadama ni Jesus na totoong may mga kaluluwang walang pananampalataya, na dahil sa pang-aabuso sa grasya, nawaglit ang pinakamahalaga nilang yaman. Pinayagan niya na tulad nila, salakayin din ako ng napakakamal na kadiliman. Sa kadilimang ito, pakiramdam ni Teres, nag-iisa lamang siya. The experience of extreme solitude, lalong pinatindi ng mga tinig na bumubulo sa kanyang isip, painsultong sinasabi, Kala mo, maangkin mong lubos, siya na lumikha ng lahat? Panaginip lang yan. Nananaginip ka. Oo, sige, tumuloy ka. Magsaya. Sa pagsapit ng kamatayan, akala mo makakamit mo ang langit na iyong tanging inaasahan. Hindi. Ang mararanasan mo ay gabi higit pang madilim. Ang gabi ng kawalan. Nothing. Nothingness. Complete. Total darkness. Tatawagin po natin ngayon the dark night of the spirit. Sa kalagayan ito, ano yung gagawin ni Teres? Dahil sa isang karuwagan, ang pusukin ang labanan, tumalikod ako sa kalaban at tumakbo kay Jesus. Sinabi ko sa kanyang handa akong magbuhos ng dugo hanggang sa huling patak para sumumpa na mayroong langit. At kahit hindi ko man maranasang mayroong langit dito sa lupa, magdiriwang pa rin ako. Buksan lamang niya sa mga kawawang nawalan ng pananampalataya. Dinalisay na lubos at nagtagumpay ang pag-asa sa buhay ni Teres. Inalis ng Diyos anuman sa lupa na nagsilbing kanyang lakas at gabay. Ngayon, tanging sa Diyos lamang nakakapit si Teres. Kahit kitlim pa ng Diyos ang aking buhay, sa Kanya pa rin ako aasa. Lahat ng nakasaksi tulad ng tatlo niyang kapatid sa mga pangyayari sa munting infirmary ng may sakit, humanga sila sa kabayanihan ni Teres na espiritu lamang ang maaaring pagmulan. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, kung labis akong magdusa, kung walang bahid na tuwang makita sa sandali ng aking kamatayan. Namatay ang Panginoon na isang biktima ng pag-ibig. Namatay siya sa dalamhati ng krus. Gayunman, sa Kanya ang pinakamaganda, ang kamatayan dahil ay pag-ibig. Ang kamatayan
ay dahilan ng pag-ibig. Hindi kailangang mamatay na para iakyat sa langit. Bago mamayapa, ito ang kanyang sinabi. Kailanman, hindi ako nagsisising isinuko ko ang sarili sa pag-ibig. O Diyos ko, iniibig kita. Ikapito ng gabi ng bawian ng buhay si Teres sa gulang na 24 at 8 buwan. Bago lumisan, ito ang pangako niya. Hindi ako mamamatay. Papasok ako sa tunay na buhay. Babalik ako. Bababa ako para kayo'y makapiling. Kung babalikan natin ang buong buhay ni Teres, talagang pwede natin sabihin, she is a saint for our modern times. Naranasan niyang mabuli, di po ba? Naranasan mga kabataan ang maiwalay sa ama, sa ina. Hmm? Pati yung temptation ng suicide, naranasan ni Teres. Kaya kung ito'y makakilala ng mga kabataan, matutulungan sila na malaman ano ba ang ibig sabihin ng manampalataya, ng umasa, ng umibig. Kaya ito po yung palagi ko isang misyon kung bakit ako nasa harap ninyo, no? Naisip ko nga kaninang umaga, binigay Father Jenny yung example ng action sa buhay natin, ano? Ngayong hapon yung contemplation, kaya nakakatulog iba sa inyo, no? Pero kailangan natin pareho. Kaya sabi ng Diyos, mahal niya tayo kahit tayo natutulog. Di ba? Sinabi din yun ni Saint Therese, kung babasahin niyo yung kanyang talang buhay, meron siyang teaching about this, no? Mahal tayo ng ating ama kahit ang pag ginagawa natin no, sa kanya, no? Yun ang kung sanang nakabahagi sa inyo, no? Kailangan nating mga kabataan ng isang modelo. Parang sasabihin natin, napakalayo naman ang buhay ni Teresa sa buhay natin ngayon sa mga kabataan, yung this is a digital world. Pero sabi talaga din, Father Jenny, ano pa talagang kailangan natin? Pagmamahal. At ano yung pinakakulang sa ating mga kabataan? O maski sa ating matatanda na, no? Di ba inang laging hinahanap natin? So yun po, no? Sana yun man lang na ibahagi ko sa inyo, no? Si Therese ay napaka-modern. Dinaanan niya lahat ng dinadaanan na tukso para sa atin, para tumalikod tayo sa ating pananampalataya, para mawala ng pag-asa. At ngayon namang natapos na yung bahagi na yun. Pagkatapos, ano mangyayari? Naging mabilis ang mga pangyayari. Po, 1 taon lamang pagkatapos niyang mamatay, na-publish na yung unang talambuhay niya, L'Histoire d'une âme, The Story of a Soul. At ito, kaya na-publish, ay para ibahagi sa lahat ng mga Carmel sa buong Pransya. Kasi sila ay, ina-announce nila yung death ng isang mongha para ipagdasal siya na lahat ng Carmel. So halip na circular letter, ang nabuo ay isang maliit na aklat. At alam niyo, ang bilis kumalat. Ang first printing, 2,000 copies. Tapos, until 46 editions. Until 1957. So from 1888, at naisali na sa 50 translations. At sumunod, 1901, yung Story of a Soul. At ngayon nga po, meron din tayong hamak na kontribusyon, yung Mabuhay sa Pag-ibig. Actually, second edition na ho ito eh. Yung first edition ay ipinablish noong 2000 sa unang pagdalaw ni Saint Therese dito sa Pilipinas. At nga po, ito na yung susunod, yung nagdagsaan naman yung mga deboto doon sa kanyang sementeryo kung saan siya inilibing. Kumukuha ng anumang akala nila ay pwedeng relikya, no? Souvenir from the cemetery na may kinalaman kay St. Therese. Nagsimula ng
umulan ang rosas, yung sinabi ni Father Jenny. Ibig sabihin din, mga munting pabor o malaking himala, no? Pagkakita ng mga bulag, this, I think, the first known miracle of Saint Teresa. Nung pagalingin niya yung isang batang bulag. Yung paggaling ng mga may malubhang sakit, kapag nakahawak na relikya, mga conversions, pagrami ng bukasyon sa pagpapari at pagmamadre, marami talaga yung pag-ulan na nilang rosas. At meron pong libro, ito lamang nakapaloob. Ano yung mga pabor na yun ni Saint Teresa? April 29, 1923, makalipas lamang sa 50 taon ng kanyang kamatayan, itinanghal na siyang beato ng inang simbahan. So it's her beatification. Blessed Saint Teresa of the Child Jesus. May 17, 1925, prinoklama siyang santa sa Roma. Teka na, pabis tayo. Kung saan nagsiksika ng umabot na 50,000 katao sa loob ng St. Peter's Cathedral. 1925 po ito, ano? Upang saksiyan yung seremonya at yung mga nasa labas at ang kabuuan, aabuti ng 500,000 yung dumalo. Prinoklama siya na pangunahing patrona ng lahat ng misyonero kapantay ni San Francisco Xavier. Hindi siya umalis ng kanyang kumbento, di po ba? Pero siya ay patrona ng lahat ng misyonero. Taong 1997, ipinoklama ni Papa Juan Pablo II si Saint Teresa bilang pinakabatang doctor of the Church. So 1997, sa World Youth Day. Ibig sabihin, isa siyang guro para sa buong simbahan. Dahil sa kabanalan ng kanyang buhay at sa atin niyang napapanahong mahalagang turo ukol sa ating buhay pananampalataya. Sinabi ni Father Jenny, especially the science of love. At hindi pa dito nagtapos. Pagkatapos siyang iproklamang Doctor of the Church, at pa yung mangyayari sa atin? Nagsimula pagdalaw ng relikya ni Saint Teresa sa iba't ibang panig ng mundo. Tinupad niya ang kanyang pangako. Babalik ako, bababa ako, para kayo'y makapiling. Gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan sa mundo. Yung relikya ni Saint Teresa, mahigit ng 50 countries ang bibisita niya. No? At yung pong nakita niyo drawing sa kaliwa, si Saint Teresa mo nag-drawing niyan. Nung maliit pa siya. No? At parang nakita niyo, di ba parang Philippines yung sa doon, yung maliit na drawing talaga yan ni Saint Teresa. Sabi niya, I long to bring light to souls like the prophets and doctors, to go to the ends of the earth, to preach your name, to plant your glorious cross, my beloved, on pagan shores. One mission field alone would never be enough. All the world, even its remotest islands, must be my mission field. Nor would my mission last a few short years, but from the beginning of the world to the end of time. Yun ang pangako niya. Palagi niya na tayong kasama. Until the end of time. At yun yun, pinagpapatuloy niya. At ngayon, mas marami pa siyang napansang nararating, no? So, she is that powerful as a saint. If we wonder, bakit ganun kalakas si Teresa Diyos, no? Na parang hindi matanggihan ng Diyos kung siya yung humiling. Kasi ibinigay niya lahat, di ba? Isinupo niya lahat. Wala siya talagang itilan.
na ibigay ko ng lahat, sabi ng kanta, mag-anak kong tumatakbo. Yun ang message niya. Hindi ko alam kung ano susunod na kabanata. Ano po, mananalangin ba tayo o meron pang question answer? Tapos na po, ano? Parang hindi na tayo nag-break. Hello, Hindi hello. naman niyo ako